Ang babaeng ito, para iligtas ang kapatid niyang may malubhang sakit, tumawid sa South Korea para maghanap ng gamot. Ang kanyang kagandahan ay agad na nakuha ang atensyon ng mga trafficker. Alam nila ang layunin niya, kaya inaakit nila siya gamit ang pangako ng bihirang gamot. Hindi na nag-isip ng mabuti, sumakay na siya sa kotse kasama nila. Habang nasa daan, patuloy na nagsasalita ang dalawang trafficker ng mga walang kwentang bagay. Medyo nag-alangan siya, pero gusto pa rin niyang sumama sa kanila hanggang dulo. Mabuti na lang at may tumawag. Sinabi ng superior niya na bumalik para sa isang urgent na usapin, kaya kailangan niyang bumalik muna. Nang marinig ito, biglang nag-iba ang ugali ng mga trafficker at hindi siya pinayagang bumaba. Hindi nila inaasahan na agad silang napatumba ng dalaga at itinulak palabas ng kotse na hulog sa lupa. Doon lang nila napagtanto na ang target nila ay hindi mahinang biktima kundi isang babaeng special agent. Nagniningning ang Pyeongchang sa gabi, naghahanda para sa pinakamalaking music event ng taon. Para kay Mayor Lee, ito na ang huling pagkakataon para ipakita ang magandang imahe ng lungsod. Kaya ibinuhos niya ang buong puso sa music event para walang pagkakamali. Nang magsimula ang opening performance, agad na nag-apoy ang atmosphere dahil sa boses ng sikat na mga awit. Libu-libong manonood ang nagsaya. Nang makita ito, napangiti si Mayor Lee sa kasiyahan. Lahat ay naayon sa plano. Biglang may truck ng basura na pumasok sa gate. Cursory check lang ang ginawa ng security team bago ito pinasok. Hindi nila alam, simula na ito ng bangungot. Bumukas ang pinto ng truck at tumalon ang mga terorista na may baril at bomba. Ang dami ng pasabog na dala nila ay sapat na para mapatag ang buong teatro sa isang iglap. Sa rooftop, nanonood ang mastermind ng may malamig na tingin. Bumababa na ang oras sa kanyang relo. Sa loob ng isang oras, malulunod sa apoy ang Pyeongchang. Samantala sa bulwagan, patuloy na sumasayaw ang mga tao sa musika ng walang pakialam. Mabilis na nakarating sa alkalde ang masamang balita. Ang bomber. Malinaw na hindi ito aksidente, kundi maingat na planong-plano. Sa kritikal na sitwasyong ito, iminungkahi ng hepe ng militar na umatras ang alkalde para mailigtas ang buhay niya. Ngunit mariing tumanggi si Mayor Lee. Iginiit niya na kailangan niyang manatili kung nasaan ang mga tao. Ang matatag niyang tugon ay nagpatahimik sa lahat. Sa kritikal na sandaling ito, biglang nagmungkahi ng matapang na solusyon ang hepe ng militar. Kailangan nilang i-activate ang Special Task Force 8, ang pinaka-eliteng puwersa ng lungsod. Agad na tumutol si Secretary Kang, natatakot na ang pagbubunyag ng lihim na ito ay magdudulot ng kaguluhan at hindi inaasahang kahihinatnan. Gayunman, nagpa siya si Mayor Lee na tanggapin ito dahil wala nang ibang pagpipilian. Agad namang dumating ang mga miyembro ng Special Task Force. Tahimik silang pumasok, sabay na tinanggal ang mga terorista at binomba. Ang plano ay alisin ang panganib sa loob ng 30 minuto. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumalakay ang pinuno ng komando. Walang baril o kutsilyo, puro kamay lang, pantay ang laban sa armadong kriminal. Matapos ang sunod-sunod na suntok, nabali ng team leader ang braso ng kriminal. Kaya tumakas ang kriminal na napahiya. Sa rooftop, nabalitaan ito ng mastermind. Galit man, kinailangan niyang mag-utos ng pag-urong. Natapos ang pagtatanghal ng pop star sa malakas na palakpakan ng mga tao. Yumuko siya sa lahat at lumakad palayo sa entablado. Kumura pa siya sa babaeng mga awit na katabi niya. Sa totoo lang, hudyat iyon para sa madilim na kasunduan. Sa walang taong pasilyo, nagmadali si Lloyd para iwasan ang tao. Pero hindi niya naiwasan ang mapagbantay na mata ng hepe ng militar. Pagdating sa parking lot, nakasalubong ni Lloyd ang mga awit kanina. Hindi sila magkasintahan, kundi mga kasosyo sa negosyo. Ang kakaibang pagkahilig ni Lloyd sa bihira at eksotikong baril ang nakaengganyo sa kanya. Nabighani sa sikat na mga awit, agad siyang pumayag ng walang pag-atubili. Sa sikip ng kotse, sinubukan niyang akitin si Lloyd, ngunit malamig siyang tinanggihan nito ng may paghamak. Biglang dinagsa ng mga reporter ang kotse, pinaghihinalaan ang dalawa. Bigla namang dumating ang Special Forces at kinaladkad silang palabas. Nahulog ang baril ni Lloyd at agad na nadurog ng Special Forces. Galit na galit, pinunit ni Lloyd ang panakip sa mukha ng opisyal. Bumagsak ang tela, nagpakita ng magandang mukha ni Special Forces Officer Yang Ha. Nabighani siya sa ganda nito. Mahigpit siyang binalaan na handa siyang ibagsak si Lloyd kung maglakas loob itong kumilos. Mabilis na kinumpiska ng Special Forces team ang mga kamera at binura ang lahat ng ebidensya. Nagngangalit, nanumpa si Lloyd ng paghihiganti sa sinumang sumira sa kanyang kayamanan. Sinamantala ng singer ang pagkakataon at nyakap ng mahigpit si Lloyd upang aliwin. Patuloy na kumislap ang mga kamera, naging balita ang sandaling iyon. Ngunit walang pakialam si Lloyd sa iskandalo o opinyon ng publiko. Sa kanyang isipan, tanging mukha ng babaeng ahente ang nananatili. Ipinangako niya na ang susunod nilang pagkikita ay hindi negosasyon, kundi paghihiganti. Sa parking garage, umalinggaw ang tunog ng metal na nagkakabanggaan. Hindi inaasahan ni Lloyd na makikita niya ang babaeng special agent na nakikipaglaban sa isang matangkad at malakas na lalaki. Walang armas siya, pero bawat suntok niya ay mabilis at malakas. Nang akala ni Yang Ha ay nalupig na niya ang kalaban, bigla nitong hinablot ang kutsilyong nahulog sa sahig. Sumulong ito mula sa likod, balak siyang saksakin ng nakamamatay. Biglang may sumigaw. Ang babala ni Lloyd ang nagligtas sa kanya. Pero alam ni Lloyd na magkakaroon ito ng malaking kapalit. Pagkatapos, dumating ang manager ni Lloyd at dinala siya palayo. Nagtataka si Lloyd kung bakit niya ito iniligtas gayong ang tunay niyang layunin ay paghihiganti. Sa ibang lugar, walang tigil ang pagkislap ng mga flashlight. Sa harap ng dose-dose ng kamera, napaiyak ang mga awit.
Nagsagawa siya ng press conference para linawin ang lahat ng tsismis. Nanginginig, sinabi niyang walang relasyon sa pagitan nila ni Lloyd. Sinasamantala lang daw nito ang kanyang damdamin. Agad na nagdulot ng kaguluhan sa publiko ang kanyang mga luha. Sa isang gabi lang, biglang nawala ang karera ni Lloyd. Isinumpa siya ng mga galit na fans bilang isang taksil. Kinansela ang lahat ng kanyang shows. Walang magawa ang manager niya habang nanonood sa pagkasira ng karera ni Lloyd sa pagkanta. Pero nanatiling kalmado si Lloyd. Naisip pa niyang mag-withdraw sa showbiz at bumalik sa kanyang bayan para mamuhay ng simple. Pero patuloy na gumugulo sa isip ni Lloyd ang imahe ni Young-ha. Sa gitna ng kanyang krisis, siya lang ang hindi niya maalis sa isip. Sa Pyeongchang, napakataas ng tensyon sa silid ng pagpupulong. Mahigpit na sinabi ni Mayor Lee na kailangan nilang magtayo ng puwersang militar sa lungsod para labanan ang terorismo. Pero sinabi ng lalaking katabi niya na kung hindi magkasundo ang North at South Korea, magiging rebel zone ang Pyeongchang. Sa puntong iyon, ang kanilang lungsod ay nahaharap pa sa panganib na wasakin ng mga hukbo ng magkabilang panig. Mas madaling kumbinsihin ang South Korea dahil lagi nilang binibigyang diin ang lakas militar at maaaring ipadala si Secretary Kang para makipag-ayos. Pero iba ang North Korea. Malamig sila, hindi mahulaan at puno ng mga balak. Kaya ang mapanganib na misyong ito ay ibinigay sa pinuno ng kagawaran militar. Pagbalik sa base, namangha ang pinuno ng kagawaran militar sa nakita niya. Nadakip ng Special Forces ang isang batang babae mula South Korea na gumaganap bilang intelligence agent. Siya ang tumawag para i-report ang pag-atake ng terorista. Samantala, sinaliksik ni Young-ha ang mga nasamsam at nakatagpo ng walkie-talkie ng mga terorista. Sa isang tingin, nakilala niya na kapareho ito ng ginamit ng marahas na organisasyong underground. Dahil alam niyang hindi ito dapat mailabas, ibinaba ng hepe militar ang tinig at inutusan si Young-ha na panatilihing lihim. Kailangan muna nilang hanapin ang mga terorista bago makapag-report sa alkalde. Nang marinig ito, tumango na lamang si Young-ha. Samantala, biglang tumahimik ang mga terorista matapos ang nabigong operasyon. Galit na galit ang kanilang pinuno. Agad niyang iniutos na hanapin ang taksil na naglabas ng impormasyon tungkol sa operasyong ito. Samantala, tumanggap si Lloyd ng tawag mula sa direktor. Inutusan ng commander si Lloyd na pansamantalang magtago sa pamamagitan ng pagsali sa bagong hukbo sa Pyeongchang. Wala nang ibang pagpipilian si Lloyd kundi sumunod. Pero mabilis na naubos ng lugar ang kanyang lakas at loob. Ang matinding pagsasanay ay lubhang napagod si Lloyd kaya nagmakaawa siya sa commander na palayain siya. Pero ang hukbo ay hindi basta-basta makakalabas kaya kahit ang commander ay walang magagawa. Sa desperasyon, naglakad-lakad si Lloyd at bigla niyang nakasalubong si Young-ha. Pero hindi nila nakilala ang isa't isa. Nang gabing yon, ipinadala si Lloyd sa assembly area para sa espesyal na counter-terrorism training. Kinabukasan, malakas na pagsabog ang nagsimula ng simulated battle. Sa unang karanasan niya sa usok at apoy, agad na nahuli si Lloyd. Sa kabilang banda, pinamunuan ni Young-ha ang combat group na parang tunay na general. Magaling siyang gumamit ng salamin para makita ang kaaway at inutusan ang mga kasama na atakehin ng eksakto. Maswerte si Lloyd na kasama niya si Young-ha sa grupo kaya nakatanggap siya ng masigasig na suporta. Sa bawat hakbang, hindi lang tinulungan ni Young-ha si Lloyd na lampasan ang mga hadlang, kundi tinuruan din kung paano sumugod, magbaril at mabuhay. Maganda rin ang kalagayan ng iba pang mga kasama. Wala pang nahuhulog. Habang papunta sila sa meeting point, biglang naging magulo ang paligid. Dalawang sundalo ang nag-agawan para sa pagkakataong barilin ang kalaban. May kaaway na sumubok na bumaril mula sa malayo, pero mabilis siyang tinumba ni Young-ha bago pa man makaputok. Pero hindi pa doon natapos ang panganib. Nakita ni Young-ha ang kislap ng liwanag na nakatutok kay Lloyd. Sumigaw siya ng babala pero huli na. Tumunog ang putok. Natamaan si Lloyd at bumagsak. Sa kanyang pagkahilo, bumalik ang mga alaala. Sa wakas, naalala ni Lloyd na si Young-ha ang babaeng kapitan ng Special Forces na sumira sa paboritong baril niya. Pero ngayon, wala nang pagkakataon si Lloyd na maghiganti. Matapang na tinalo ni Young-ha ang huling kaaway at tumakbo sa tabi ni Lloyd. Sa halip na yakapin si Lloyd, kalmadong sinipa siya ni Young-ha ng malakas. Nagising si Lloyd mula sa pagkabingi. Yun pala, espesyal na pagsasanay lang ang lahat at peke ang bala. Ang tanging nawala lang kay Lloyd ay ang kanyang kumpiyansa. Tinipon ni Young-ha ang koponan. Inanunsyo niya na natalo na ang kaaway at matagumpay ang pagsasanay. Galit na galit si Lloyd dahil siya lang ang nag-akala na tunay na labanan ito. Wala namang pakialam si Young-ha. Inutusan niya ang lahat na magkalat na. Hinubad ni Lloyd ang sombrero at malakas na tinanong kung nakilala ba siya, pero wala talagang maalala si Young-ha tungkol sa kanya. Ipinaalala niya na nagsakripisyo si kasamang Lloyd sa labanan noong araw na iyon at responsibilidad iyon ng lahat. Kaya pinarusahan niya ang buong koponan sa pamamagitan ng pagtakbo pabalik sa barracks. Kahit pagod na pagod matapos ang pagsasanay, napilitan silang sundin ang utos ng kanilang kapitan. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Mayor Lee kina Secretary Kang at sa pinuno ng Military Department. Nang marinig na sumali si Lloyd sa pagsasanay, labis na natuwa si Mayor Lee. Ang katanyagan ni Lloyd ay makakatulong sa pagsusulong ng military plans ng Pyeongchang. Ipinagmalaki ni Secretary Kang na siya ang nagdala kay Lloyd doon, pero agad sinabi ng hepe ng militar na nawalan ng malay si Lloyd sa unang araw pa lang. Ikinadismaya ito ni na Secretary Kang at ng alkalde. Buti na lang pagsasanay lang ito at hindi tunay na labanan. Binalaan ni Secretary Kang ang hepe ng militar na si Lloyd ang mukha ng Pyeongchang, kaya hindi pwedeng masugatan o magkapeklat man lang. Samantala, nagmamartsa pabalik sina Lloyd habang si Young-ha ay nakaupo sa kotse sa unahan.
Noon, nakatanggap si Young Ha ng utos mula sa mga nakatataas na bantayan si Lloyd. Ayon sa batang impormante, nandoon siya para panoorin ang pagtatanghal ni Lloyd. Dahil dito, naghinala ang hepe ng militar na baka sangkot si Lloyd sa terorismo. Pero dahil sa mahinang kalagayan ni Lloyd na kahit maglakad ay nag-cramp, mahirap paniwalaan na may magagawa siya. Iniiwasan ng mga kasama, si Lloyd ay tumayo at nagpatuloy sa paglalakad ng mag-isa. Sa ibang lugar, pumasok si Secretary Kang sa selda upang tanungin pa ang batang impormante. Alam niyang siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa terorista, ngunit upang protektahan ang idolo niya, matatag siyang tumangging magsalita. Kinamumuhian niya ang mga taong itinuturing ang sarili na matuwid, pero sa totoo ay ikinukulong ang iba ng walang dahilan, ngunit hindi pa rin sapat ang mga salitang iyon upang makuha ang tiwala niya. Nang makita ito, biglang nagbago ang tono ni Secretary Kang. Tinanong niya kung naniniwala ba siya sa idolo niya at nag-alok na ayusin ang pagkikita nila ni Lloyd kahit minsan lang. Samantala, sa isang sirang bar, personal na inihatid ng leader ng terorista ang kargamento sa isang kalbong lalaki. Ang basement ng bar ang kanilang lihim na base kung saan nakilala nila ang impormante. Natuklasan pa nila na ang batang espiya ay nag-hack sa lihim na listahan. Dahil sa galit, inutusan ng pinuno ang mga tauhan na hanapin siya. Madali lang ito, may teroristang tuta si Secretary Kang sa tabi niya. Sinabi niyang walang ibang nakahawak sa lihim na listahan, pero nagpa siya pa rin ang leader na kumilos kaagad. Nang gabing iyon, bumalik ang mga sundalo sa kwartel, pero nawawala si Lloyd. Nang marinig ang balita, agad na nag-report si Young Ha sa hepe ng militar. Iniutos niyang hanapin si Lloyd kahit ano pa, at kapag natagpuan, turuan ng leksyon. Samantala, hinabol ng mga terorista si Lloyd hanggang sa dalampasigan. Doon lang napagtanto ng leader na niloko sila. Tinanong niya kung sino sila. Medyo nadismaya si Lloyd na hindi nila nakilala ang sikat na mga awit na tulad niya. Sa desperasyon, itinaas ni Lloyd ang baril at itinutok sa mga terorista. Pero nagtawanan sila dahil alam nilang peking bala lang iyon sa isang tingin. Nalito, ibinaba ni Lloyd ang baril at itinaas ang mga kamay bilang pagsuko. Nang makita ito, sumugod ang mga terorista, balak bugbugin si Lloyd. Biglang tumunog ang makina. Isang motorsiklo ang tumakbo papunta sa kanila at pinabagsak ang mga terorista sa lupa. Nang tanggalin ang mga helmet, nagulat si Lloyd nang malaman na ang kanyang tagapagligtas ay si Young Ha. Nang walang pag-aalinlangan, inagaw niya ang isa sa mga terorista bilang hostage. Tumingin siya ng masama kay Lloyd at hiniling na aminin niya ang lahat. Ngunit hindi sila binigyan ng pagkakataon ng leader ng teroristang grupo. Binaril niya si Young Ha. Nakilala niya ito sa isang sulyap. Galing siya sa Unit 112. Sa madaling salita, kaaway niya ito at hindi niya ito hahayaang mabuhay. Sa kritikal na sandaling iyon, hinawakan ni Young Ha ang braso ni Lloyd at hinila ito ng diretsyo sa dagat. Isang barrage ng mga bala ang tumama sa tubig na nagpalipad ng puting bula. Sa ilalim ng nagyelong tubig, sinunyasan ni Young Ha si Lloyd na lumangoy, ngunit nahirapan lamang siya, nahihilo sa tubig at unti-unting nawalan ng malay. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, sumibat muna siya sa ibabaw upang huminga bago muling sumisid pababa. Sa tubig, idiniin niya ang kanyang mga labi sa mga labi nito upang bigyan siya ng kanyang huling hininga, umaasang mapanatili siyang buhay. Hindi inakala ni Young Ha na mawawala ang kanyang unang halik sa ganong kahiyahiyang sitwasyon. Hindi natagpuan ng mga terorista sina Lloyd at Young Ha, kaya bumalik sila para mag-report sa kanilang leader. Alam niyang nakilala na ng kanyang mga tauhan si Young Ha. Pabalik sa realidad, hinila ni Lloyd at Young Ha ang isa't isa papunta sa Pampang. Alam niyang hinahabol sila, kaya patuloy na nag-uusap ang mga awit. Tumingin muna si Young Ha sa paligid bago humiga para magpahinga. Ikinuwento ni Lloyd ang nangyari. Nakita ni Young Ha na ang kahandaan ni Lloyd na magsakripisyo para sa iba ay patunay na siya rin ay matapang na tao. Nag-aalala pa rin si Lloyd sa batang intelligence agent. Gusto niyang malaman kung ligtas ba siya. Pagbalik niya sa kampo, tiyak na hahanapin niya ito. Sa sandaling ito, natuklasan ni Lloyd na malubhang nasugatan si Young Ha. Unti-unti na rin siyang napapagod at nawalan ng malay. Hinayaan ni Lloyd si Young Ha na sumandal sa kanyang balikat. Pilit niyang sinubukang magbigay ng first aid. Sertipikadong rescuer siya, pero ngayon ay labis siyang nababalisa. Nakoma si Young Ha. Naalala niya ang masakit na nakaraan ng kanyang pamilya. Nakita ni Lloyd na nilalagnat si Young Ha at gusto niyang humingi ng tulong, pero hinawakan ni Young Ha ang kamay niya at nakiusap na huwag siyang iwan. Nahirapan si Lloyd sa sitwasyon. Wala siyang choice kundi isama si Young Ha. Samantala, nang makita ng hepe ng militar na hindi pa nakabalik sina Young Ha at Lloyd at nawala na ang komunikasyon sa radyo, nagsimulang mag-alala. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin sila. Kalaunan, pinuntahan ng hepe ng militar si Secretary Kang. Natuklasan ni Secretary Kang ang taksil. Galing siya sa Violet Organization. Siya ang lihim na nag-alis sa batang intelligence agent. Galit na tinanong ng hepe ng militar kung bakit hindi alam ni Secretary Kang ang tungkol sa taksil sa tabi niya at bakit hindi pa nila ito nahuli. Pinaghihinalaan ni Secretary Kang na may higit pa sa isang taksil, kaya ayaw muna niyang kumilos ng hayagan. Hinayaan ng hepe ng militar na si Secretary Kang na lang ang bahala. Kailangan niyang hanapin muna sina Lloyd at Young Ha. Pagkatapos, pumunta ang hepe ng militar sa pagtitipon ng tropa, galit na galit dahil wala pa ring resulta. Sinabi niya na may 24 oras ang mga sundalo para hanapin sila. Habang walang magawa at pagod na ang lahat, biglang sumulpot sina Lloyd at Young Ha. Agad silang dinala sa ospital. Kinabukasan, nagising si Lloyd sa ospital, akala niya panaginip lang ang nangyari kagabi.
Pero si Yaung Ha sa kabilang kama, pinagalitan si Lloyd, tinawag siyang mayabang. Sabi niya may sertipiko siya sa pagsagip pero hindi naman marunong ng first aid. Ipinagmalaki ni Lloyd na kung wala siya, baka namatay na si Yaung Ha. Nag-away sandali ang dalawa. Pumasok ang doktor at sinabing bahagyang nasugatan lang si Lloyd at pwede nang ma-discharge bukas. Pero nagkunwari si Lloyd na may sakit kasi ayaw pa niyang umalis. Tinukso naman ni Yaung Ha si Lloyd. Samantala, nakipagpulong si Mayor Lee sa dalawang subordinate. Sinabi ni Secretary Kang na ang insidente ay gawa ng Violet Organization. Sila pala ay mga terorista na tutol sa muling pagsasama ng Hilaga at Timog. Lahat ng miyembro ay mga taga North Korea. Nagreaksyon ang pinuno ng Military Department at inamin na North Korean din siya. Sinabi niya na mga defector lang sila na ginagamit. Iniutos ni Mayor Lee na hanapin ang utak sa likod ng Violet at pinaalis ang mga subordinate. Pagkatapos, pumunta si Secretary Kang sa ospital para bisitahin si Lloyd. Inanyayahan din niya ang mga reporter para itaguyod ang kampanya ng Unified Unit. Hindi masaya si Lloyd sa pagpasok sa military pero pinilit niyang umiti para sa imahe niya. Sinabihan niya ang mga fans na hintayin siyang matapos ang service at bumalik. Nakasuklam para kay Yaung Ha ang pagkukunwari nito. Nagpasya siyang maglakad mag-isa at bigla niyang nasalubong ang dalawang human trafficker. Nang makita nila si Yaung Ha, nagpanik sila at tumakas. Pero hinabol sila ni Yaung Ha nang walang tigil at biglang sumulpot sa likuran nila. Akala pa rin niya ay gamot sa puso ang ibinebenta ng mga trafficker. Sinubukan nilang lokohin muli si Yaung Ha. Nag-alok ang lalaki ng bote ng gamot, sinasabing himala itong lunas, 1,000,000 won bawat bote. Nang matapos ang interview, napansin ni Lloyd na wala si Yaung Ha sa kwarto. Nagmadali siyang lumabas para hanapin siya. Nang makita niyang nilolokohan si Yaung Ha, nakialam si Lloyd para tumulong. Nakilala ng babae ang sikat na mga awit. Labis siyang nabalisa at agad na ibinigay kay Lloyd ang bote ng gamot. Ang lalaki, pagod nang magsalita pa, ay hinila na lang siya palayo. Sa puntong ito, nagalit si Yaung Ha kay Lloyd dahil nakialam siya sa kanyang gawain. Ibinuhos lang ni Lloyd ang gamot at sinabi na scam yon pero ayaw pa rin maniwala ni Yaung Ha. Bigla siyang napaiyak. Doon lang na-realize ni Lloyd na sobrang importante sa kanya ang taong gusto niyang iligtas. Sinundan niya ito para humingi ng sorry pero deadma lang siya nito. Biglang nakita ni Yaung Ha ang kakilala niya, si kasamang Jae-hoon mula sa Unit 112. Siya rin pala ang leader ng terrorist group. Lumapit si Jae-hoon at niyakap si Yaung Ha, medyo nadismaya si Lloyd. Mabilis na hinila ni Lloyd si Jae-hoon sa gilid, sinabi niyang nasugatan si Yaung Ha. Tinanong ni Lloyd si Yaung Ha kung saang unit galing ang lalaki. Nagpakilala si Jae-hoon pero ayaw makipag-usap ni Yaung Ha kay Lloyd, kaya hinila niya agad si Jae-hoon palayo. Galit na galit si Lloyd. Sinundan niya ang dalawa para alamin kung ano ang relasyon nila. Itinaas ni Jae-hoon ang polo niya para ipakita kay Yaung Ha ang peklat. Akala ni Lloyd pervert si Jae-hoon. Tumakbo agad siya para iligtas si Yaung Ha, umupo siya sa gitna nilang dalawa. Tinawag ni Jae-hoon si Lloyd na bastos. Sumagot si Lloyd na si Jae-hoon ang bastos sa pag-angat ng polo para ipakita ang peklat ng babae sa publiko. Hindi napigilan ni Yaung Ha at Jae-hoon na tumayo. Iginiit pa rin ni Lloyd na tanungin sina Yaung Ha at Jae-hoon kung ano ang relasyon nila. Tinanong ni Jae-hoon kung bakit kailangan niyang sabihin sa kanya. Aminado si Lloyd na napakahalagang bagay ito sa buhay niya. Takot na baka maintindihan mali ni Jae-hoon, agad ipinaliwanag ni Yaung Ha na subordinate lang niya si Lloyd. Magalang na pinaalis ni Jae-hoon si Lloyd. Agad pumayag si Lloyd pero kailangan niyang isama si Yaung Ha. Pinigilan ni Jae-hoon si Lloyd. Mabuti na lang may magandang babae na tumulong kay Lloyd. Akala ni Lloyd fan siya kaya bibigyan na ng autograph. Nang ibigay ng babae ang business card, nalaman niyang si Lawyer Seo siya ng entertainment company. Napagpasyahan ni Yaung Ha at Jae-hoon na delusional si Lloyd sa sariling katanyagan. Nahiya si Lloyd kaya hinayaan na lang silang umalis. Sabi ni Yaung Ha kay Jae-hoon, mahina at madaldal si Lloyd pero sa tingin ni Jae-hoon, matapang siya. Kakaunti lang ang nangangahas tumulong sa batang babae na hindi nila kilala. Kailangan na rin umalis ni Jae-hoon. Binigyan niya ng business card si Yaung Ha at inanyayahan sa bar niya para mag-usap. Samantala, kinakausap ni Lloyd si Lawyer Seo sa kwarto ng ospital. Sabi niya gusto niyang tumakas sa training camp at ang paglalagay sa kanya doon ay dahil sa sabuatan. Nang marinig ang kwento ni Lloyd, naramdaman din ni Lawyer Seo na may mali. Nangako siyang magsisiyasat ng mabuti at tutulungan siyang makaahon sa sitwasyon niya. Umalis si Attorney Seo nang pumasok si Yaung Ha sa silid. Agad na nag-away sina Yaung Ha at Lloyd. Sa kabilang banda, nakatakas ang batang espiya. Nasa tindahan siya ngayon, bumili ng disposable SIM card at tumawag kay Jae-hoon. Nakiusap siya kay Jae-hoon na iligtas siya. Nangako ang dalaga na mawawala na siya magpakailanman. Pero gusto ni Jae-hoon na ibalik niya ang lihim na listahan, kung hindi, agawin niya ang idolo nito. Binalaan ng dalaga si Jae-hoon na kung maglakas loob siyang hawakan si Lloyd, hindi niya ito hahayaang makaligtas. Pero wala namang pakialam si Jae-hoon. Sinimulan niyang bantayan ang ospital at nagpadala pa ng mga tao para makapasok dito. Nang gabing iyon, nanaginip si Lloyd na hinalikan niya si Yaung Ha sa tubig. Nagising si Lloyd sa takot at sinabi sa sarili na huwag nang mag-isip ng ganoon. Paano niya kaya maigagalaw ang puso ng malamig na babaeng commander? Biglang nakarinig si Lloyd ng tunog sa tabi niya. Parang may bangungot pala si Yaung Ha. Hindi naman kulang siya sa damdamin, sadyang hindi lang niya ipinakikita. Binigyan ni Lloyd si Yaung Ha ng teddy bear para yakapin habang natutulog pero hinawakan niya ang kamay nito. Umupo siya sa tabi ng kama at hinayaan niyang hawakan ang kamay niya.
Kinabukasan, nagising si Young Ha at nakita ang eksena at bigla siyang nataranta. Akala niya sinasamantala siya ni Lloyd. Agad niyang ipinaliwanag ang lahat kay Young Ha. Alam niyang nakakahiya ang totoo pero nagkunwari siyang hindi naniniwala. Binigyan siya ni Lloyd ng teddy bear. Sabi niya hindi laging available ang kamay niya, kaya yakapin na lang ang teddy bear habang natutulog. Sabi ni Young Ha hindi niya kailangan. Biglang may tumawag sa kanya. Agad siyang tumakbo palabas. Sumunod si Lloyd para tingnan kung ano ang meron. Nakita niya si Young Ha na masayang nakikipag-usap sa kausap niya. Ang ganyang itsura ay hindi tulad ng dating malamig at seryosong commander. Akala niya si Jae-hoon ang kausap nito. Si Lloyd, na kinain ng selos, ay ibinuhos ang galit sa vending machine. Nakita ni Young Ha pero wala siyang pakialam. Bumalik si Lloyd sa kwarto niya na may sama ng loob at nakita ang doktor na naghahanap kay Young Ha. Tinanong niya ang doktor at nalaman na hindi pa rin gumagaling si Young Ha pero hindi pa rin ito sumusunod sa kanya. Tipikal na taga North Korea. Nagalit si Lloyd sa sinabi ng doktor. Ngayong panahon na ng kapayapaan, para kay Lloyd ay hindi na dapat pagibain ang hilaga at timog. Biglang pumasok si Young Ha. Sinabihan niya ang doktor na maghanda ng bendahe, kailangan niyang lumabas. Ibinukas ni Young Ha ang kurtina para magpalit. Nang buksan niya ang kurtina, agad siyang tiningnan ni Lloyd. Hindi niya inasahan na ang malamig na commander ay ganoon kaganda. Akala ni Lloyd ay makikipagkita si Young Ha kay Jae-hoon. Nagselos siya at mabilis na sinubukang pigilan si Young Ha. Pero hindi siya pinansin ni Young Ha. Pumasok ang manager ni Lloyd, kaya inagaw niya ang damit nito at hinabol si Young Ha. Nang gabing iyon, pumasok ang kapitan ng terorista sa ospital upang harapin si Lloyd pero wala si Lloyd sa kwarto. Lihim na sinusundan ni Lloyd si Young Ha pero nahalata niya. Sinabi ni Young Ha kay Lloyd na kung gumaling na siya at nakakatakbo na, bumalik na siya sa training camp. Pagkatapos, sa pilitang inalis ni Young Ha si Lloyd. Agad na lumaban si Lloyd, itinulak niya si Young Ha sa kotse. Sinabi niya na alam niyang sugatan at mahina si Young Ha pero susundin pa rin niya ito. Una, babalik muna siya sa ospital para kunin ang gamit niya tapos sabay na silang babalik. Biglang may nahulog mula sa itaas. Nakilala ni Lloyd ang batang intelligence officer. Agad siyang dinala ni Lloyd at Young Ha sa emergency room. Naghintay sila sa labas, nag-aalala na baka may mangyaring masama sa kanya. Gusto ni Lloyd na manatili sa ospital para tingnan ang lagay niya, pero pinaalalahanan siya ni Young Ha na kailangan niyang bumalik sa barracks para sa roll call. Umalis muna si Young Ha at sinundan niya ito, sinabi niya nakakaiba ang aksidente ng dalaga. Naintindihan niya at nagpadala na siya ng tao para mag-imbestiga, pero sinabi niya na hindi na dapat mag-alala si Lloyd tungkol doon. Dumating na ang mga kasama niya para sunduin siya. Kahit ayaw ni Lloyd, kailangan niyang bumalik sa barracks kasama ang mga kasama niya. Doon, nakita ni Lloyd ang mga kasamahan niyang nag-aaway na naman. Ang isa ay taga South Korea, ang isa naman ay taga North Korea, kaya may kaunting hindi pagkakaunawaan sa kanila. Pero panahon na ito ng reunification, at sa kampo naman, tinatawag nila ang isa't isa na mga kasamahan. Pagkatapos, nagkasundo sila na para bang walang nangyaring away. Samantala, dinala ni Young Ha ang mga gamit ng intelligence girl sa hepe ng militar. Sa pag-inspeksyon, natuklasan ni Young Ha na may laman dating lihim na listahan ang telepono, pero wala na ito. Gusto ng hepe na siya sa atin ni Young Ha kung saan napunta ang listahan at bakit nasa ospital ang intelligence girl. Pinaghihinalaan niyang sangkot si Lloyd. Kung gumaling ang intelligence girl, malalaman nila ang lahat pero ayaw maghintay ng hepe. Sumunod si Young Ha at nangakong tatapusin niya ito agad. Hindi makatulog si Lloyd ng gabing iyon dahil nag-aalala siya sa intelligence girl. Naalala niya ang pagkikita nila sa ospital. Gusto ng dalaga na hanapin ang pink na polo na ipinagpalit niya kay Lloyd. Tila may mahalagang bagay sa loob pero hindi maalala ni Lloyd kung saan niya nilagay ang polo. Hiniling ng dalaga kay Lloyd na hanapin ito para sa kanya pagkatapos ay umalis na siya. Kinabukasan, tinawagan ni Lloyd ang manager para hingin ang pink shirt at alamin ang kalagayan ng babaeng informant sa ospital. Hindi na intindihan ni Jason ang gusto ni Lloyd pero pumayag siya. Pagkatapos, hinanap ni Lloyd ang teammate niyang si Guy. Akala ni Lloyd ay taga Unit 112 si Guy kaya gusto niyang imbestigahan pero narinig lang ni Guy na si Young Ha ay galing sa Unit 112. Maya-maya, pumasok ang isa pang teammate. May kaunting alam ang taong ito tungkol sa Unit 112. Sinabi niya na sila ay mga piling special forces na sinanay ng husto ng South Korea. Pero matapos ang pagsasama ng North at South Korea, nawala ang Unit 112. May chismis na naging Violet Organization na sila. Ang terrorist attack sa concert ay gawa rin ng Violet. Sa puntong ito, nilapitan ni Lawyer Seo si Secretary Kang. Napresenta siya ng ebidensya na inabuso nito ang kanyang kapangyarihan. Si Lloyd ay dapat nasa Image Promotion Unit pero inilipat siya sa Combat Unit. May recording pa si Lawyer Seo ng tawag sa telepono. Hiniling niya na ilipat si Lloyd sa ibang unit. Tinanong ni Secretary Kang ang layunin ni Lawyer Seo. Gusto lang niyang ibalik si Lloyd sa dating posisyon. Sa wakas, pumayag si Secretary Kang. Noon lang umalis si Lawyer Seo. Sa labas, sinabi niya kay Lloyd na ayos na ang lahat. Niyaya niya si Lloyd na kumain. Pumunta si Lloyd kay Young Ha para ipaalam ito. Nakita niyang maganda ang suot nito, paalis na. Tinanong niya kung makikipagkita ba siya sa kasintahan. Galit na sinipa siya ni Young Ha at binalaan na mag-ingat. Pagkatapos ipaalam, umalis si Lloyd kasama siya. Nakilala ulit ni Young Ha ang batang babae. Tinawag siya ng dalaga na ate. Doon na intindihan ni Lloyd ang pagkakamali niya at nag-decide na ligawan ang malamig na commander.
Nang gabing yon, pumunta si Lloyd sa appointment kay Lawyer Seo. May kasama rin si Lawyer Seo na makikipagkita, si Jae-hoon pala. Binati ni Jae-hoon si Lloyd at ipinakilala ang isa pang kaibigan. Sa hindi inaasahan, ang lumabas ay si Young-ha. Malupit na tumanggi si Young-ha na umupo kasama si Lloyd. Dinala niya si Jae-hoon sa ibang mesa. Nang makita si Young-ha na masayang nakikipag-usap kay Jae-hoon, nagselo si Lloyd. Sadyang nagsalita ng malakas si Lloyd para maakit ang atensyon, pero hindi siya pinansin ni Young-ha. Pagkatapos ay bumaling si Lloyd sa panlalait kay Jae-hoon. Naiinis, sinabihan ni Jae-hoon si Lloyd na huwag nang magsalita at kumain na lang. Kinailangan na naman ni Young-ha na makialam para pigilan ang pagtatalo ng dalawa. Tinanong ni Lloyd si Lawyer Seo kung may alam siya tungkol sa Violet Organization. Nagulat sina Young-ha at Jae-hoon sa tanong. Hindi tumugma ang sagot ni Lawyer Seo. Biglang pumasok ang ilang bisita, pinag-uusapan ang batang espiya. May nagsabi pa na sadyang bumagsak siya sa harap ni Lloyd para makuha ang atensyon nito. Galit na galit si Lloyd. Sinabi niya sa kanila na huwag magsalita ng walang kwenta kung wala silang alam. Nakilala ng lahat si Lloyd na nagdulot ng kabuluhan. Nagbanta pa si Lloyd na atakehin ang taong nagpapakalat ng chismis. Mabilis na hinila ni Jae-hoon at Young-ha si Lloyd palabas. Nagpaalam si Young-ha kay Jae-hoon at tinulungan si Lloyd na isuot ang maskara. Pero naniniwala pa rin si Lloyd na may malasakit sa kanya si Young-ha. Pagdating sa bahay, aksidenteng nahulog ni Young-ha ang teddy bear na bigay ni Lloyd. Sinubukan niyang matulog na yakap ito gaya ng sabi nito, pero hindi siya makatulog dahil pumasok sa isip niya si Lloyd. Pumunta siya sa gym at nag-workout hanggang mapagod para mawala sa isip si Lloyd. Pero biglang dumating si Lloyd at dinala siya ng tubig. Tinanong ni Young-ha kung bakit nandoon siya. Gusto lang pala ni Lloyd na pa-survey niya ang batang espiya sa ospital. Mahigpit kasi ang bantay kaya walang makuhang impormasyon. Umalis lang siya nang tumango si Young-ha. Pinanood ni Young-ha siyang umalis, alam niyang ililipat na siya ngayon. Dumating ang buong team para ihatid si Lloyd pero wala si Young-ha kaya medyo nabigo si Lloyd. Nagpaalam siya sa lahat at sumakay sa kotse. Sa kotse, napansin ni Jason na parang malungkot si Lloyd kaya tinanong niya kung okay lang siya pero nagkunwaring ayos lang si Lloyd. Binigyan ni Jason si Lloyd ng regalo. Nagkunwaring masaya si Lloyd, tinanggap ito bago itinabi. Biglang may naalala si Lloyd na importante. Agad niyang sinabi kay Jason na ibalik ang kotse at pumunta sa ospital. Gusto ni Lloyd na bisitahin ang batang espiya. Sabi ni Jason mahirap daw pero natatakot si Lloyd na baka wala ng ibang pagkakataon. Nang marinig ito ni Jason, wala siyang nagawa kundi ibalik ang kotse. Sa sandaling ito, nasa kwarto ng ospital si Young-ha. Biglang may lumapit kaya mabilis na nagtago si Young-ha. Si Lloyd pala yon. Nakatayo lang si Lloyd at kinausap ang batang espiya. Nangako siyang paparusahan ang mga nanakit sa kanya. Narinig ito ni Young-ha at labis siyang naantig. Pagkalis ni Lloyd, may dumating na isa pang tao. Ang kapitan ng terorista na nagpanggap na doktor. Agad siyang hinabol ni Young-ha. Hindi sinasadyang nadaanan niya ang kotse ni Lloyd. Dinala siya ng kapitan sa liblib na lugar. Doon, biglang sumulpot ang grupo at pinalibutan siya. Sinalakay nila si Young-ha. Masyadong mahina siya para labanan silang lahat. Hinawakan siya ng kapitan pero bago pa siya makagalaw, may idinik sa ulo nito. Galit na galit si Lloyd, akala niya ang kapitan ang nanakit sa batang ahente. Nagbanta si Lloyd na kung kikilos ang kapitan, babarilin niya agad. Kinutya ng kapitan ng terorista si Lloyd na ang kamay daw ay pang mikropono lang, hindi pang baril. Inagaw niya ang baril ni Lloyd at tinuruan siyang magpaputok pero walang bala. Sa ngayon, hindi na makakaalis sina Lloyd at Young-ha. Biglang tumunog ang mga sirena ng pulis. Handa na pala si Lloyd. Galit na sinipa ng leader ng terorista si Lloyd at tumakas. Tinulungan ni Young-ha si Lloyd na bumangon. Ang tunog ng pulis ay prop lang pala mula kay Jason. Tinanong ni Lloyd si Young-ha kung ano ang nangyari. Naniniwala siya na ang mga terorista ay nasa ospital para patayin ang batang espiya. Ayaw ni Young-ha na malaman ni Lloyd dahil hindi na siya miyembro ng unit. Pero sabi niya, fan niya raw ang babaeng nasa ospital. Pinoprotektahan ng mga sundalo ang bansa at gusto niyang protektahan ang kanyang fan. Pero natatakot si Young-ha na nasa panganib siya kaya ayaw niyang sabihin ang lihim. Kinabukasan, sinubukan ni Young-ha na buksan ang telepono ng batang espiya. Sa hindi inaasahan, dumating si Lloyd. Sabi niya, wallpaper ng phone niya ay mukha niya kaya ang password siguro birthday niya. Madaling na-unlock ang phone. Nagtataka si Young-ha bakit nandoon si Lloyd. May balita siyang sinabi kay Young-ha. Nag-apply siya para bumalik sa unit. Bumalik na si Lloyd sa kwarto niya. Sobrang gulat ng mga kasamahan niya. Dahil pumapasok labas lang si Lloyd, pinarusahan nila siya pag uri-uriin ang basura. Hindi naman daw masama ang welcome back gift na ito. Samantala, iniulat ni Young-ha sa commander na madaling na-unlock ni Lloyd ang phone ng intelligence girl. Agad na nagtaka ang commander baka may lihim si Lloyd at ang intelligence girl. Pero sabi ni Young-ha, idol-fan relationship lang naman daw. Pero gusto pa rin ng commander na mag-imbestiga si Young-ha. Pagkatapos, ikwinento ni Young-ha na sinalakay siya ng Violet Organization kagabi. Target nila ang intelligence girl. May gusto talaga sila. Iminungkahi ng commander na gamitin si Lloyd bilang bait. Siya at ang batang ahente ay tiyak na target ni Violet. Malinaw na hindi lang nila gustong saktan ang batang babaeng walang malay. Nabalisa si Young-ha dahil walang combat training si Lloyd. Galit ang pinuno ng militar pero sinabi ni Young-ha na hindi niya maipagpapalit ang buhay ng isa para sa kinabukasan ng bansa. Hindi nila alam kung gaano kadelikado ang plano ng mga terorista.
Sa sandaling ito, pinuntahan ni Lawyer Seo si Lloyd para tanungin kung bakit gusto niyang bumalik sa unit. Hindi pa masabi ni Lloyd ang dahilan. Gusto lang muna niya ng tulong ni Lawyer Seo sa isang bagay. Agad pumayag si Lawyer Seo pero may kondisyon siya. Kung kailangan niya ng tulong mamaya, hindi siya maaaring tumanggi. Nag-shake hands ang dalawa at nagkasundo. Hindi sinasadya na saksihan ni Young Ha ang eksenang ito. Ngayon ay may isa pa siyang target na bantayan. Ngayon ang sinumang lumapit kay Lloyd ay maaaring miyembro ng Violet Organization. Samantala, nagsimulang kumilos ang Violet Organization. Nagbala kayo si Jae-hoon bilang delivery man at pumunta sa mess hall ng militar. Doon, nakuha niya ang susi ng barracks mula sa kusinero. Pagkatapos, nagbala kayo siyang sundalo at pumasok sa kwarto ni Lloyd. Binuksan ni Jae-hoon ang locker ni Lloyd, naghahanap ng isang bagay. Biglang may pumasok na sundalo. Agad na bumaba si Jae-hoon sa bintana tapos nagtago sa banyo para magpalit. Paglabas niya, nahuli siya ng sundalong nagsabing bawal ang mga estranghero doon. Dumating si Young Ha sa tamang oras para iligtas siya. Nagsinungaling si Jae-hoon, sinabi niyang bumisita lang siya. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa mess hall para mag-usap. Sinundan sila ni Lloyd, nakita niyang masayang nag-uusap. Nang tangkaing lumapit ni Lloyd para makialam, hinila siya ng mga kasamahan. Malakas niyang sinabi na may importante siyang sasabihin sa commander. Tinulungan ng mga kasamahan si Lloyd na tawagin si Young Ha sa opisina. Nang marinig ito ni Jae-hoon, nagpaalam siya at umalis. Hindi niya sinasadyang ihulog ang Violet Organization card niya, pero walang hinala si Young Ha. Samantala, para maisakatuparan ang plano gamit si Lloyd bilang pain, sinubukan ng hepe ng militar na hikayatin si Secretary Kang na gumawa ng kampanyang pangpromosyon. Ang layunin ay gamitin ang imahe ng pinag-isang unit bilang kinatawan nito. Si Secretary Kang, walang hinala, ay agad na sumang-ayon sa hepe ng militar. Nag-organisa siya ng pulong kasama ang mga sundalo ng pinag-isang unit. Inihayag niya na gagamitin ang kanilang mga larawan para itaguyod ang planong bumuo ng hukbo sa lungsod. Agad na naprotesta si Guy, sinasabing sila ay lihim na unit at hindi pwedeng ipakita ang kanilang mga mukha. Galit na sinabi ng hepe ng militar na ang tungkulin ng mga sundalo ay gampanan ang kanilang misyon, hindi magtrabaho tulad ng lihim na organisasyon. Nang sumang-ayon ng lahat, pinaalis sila ni Secretary Kang. Hinabol ni Young Ha ang hepe ng militar sa labas. Tinanong niya kung okay lang ba talaga ang aksyon na ito. Pinayuhan niya itong huwag mag-alala ng walang dahilan. Samantala, pagkatapos umalis sa kampo, bumalik si Jae-hoon at pinagsabihan ang kapitan ng terorista dahil nagsisiwalat ng kanilang kinaroroonan sa ospital. Alam ng kapitan ng terorista na hindi lang sila pinagsasabihan ni Jae-hoon dahil doon, kundi dahil nasaktan din nila si Young Ha. Naniniwala ang kapitan ng terorista na mas mahalaga kay Jae-hoon si Young Ha kaysa sa mga aksyon ng organisasyon. Agad namang binalaan ni Jae-hoon ang kapitan ng terorista. Pagkatapos, lumabas si Jae-hoon para uminom. Naalala niya ang layunin ng pagtatayo ng organisasyong Violet. Noon, naniniwala siya na hindi maaaring magkaisa ang Hilagang Korea at Timog Korea dahil 70 taon nang magkahiwalay ang dalawang panig. Dahil sa pagkakaiba ng rehiyon at pamumuhay, imposibleng magkasundo ang dalawang panig. Si Jae-hoon ay hinabol at binugbog ng mga South Koreans dahil lamang North Korean siya. Ang mga peklat na ipinakita ni Jae-hoon kay Young Ha ay gawa ng mga South Korean. Kaninang umaga, nagsimula ang unit ng unification na kumuha ng promotional photos. Hindi sumama si Young Ha, tumayo lang siya sa tabi at pinagmamasdan ang sitwasyon. Bigla niyang nakita ang isang kahina-hinalang tao sa set at agad siyang humabol. Napagtanto ni Lloyd na nawala si Young Ha at sinubukan siyang hanapin pero pinigilan siya ng photographer. Kailangan niyang magpatuloy sa pagkuha ng litrato. Hindi alam ni Lloyd na siya ang target ng teroristang kapitan. Biglang nakatanggap ng tawag ang kapitan. Sinabihan ni Jae-hoon ang teroristang kapitan na huwag kumilos ng padalos-dalos pero tumanggi siyang sumunod. Natuklasan ni Young Ha ang teroristang kapitan sa bubong na nakatutok kay Lloyd. Agad siyang nag-ilaw kaya hindi tumama ang kapitan. Nang malaman niyang nabuking na siya, tumakas siya. Agad na protektahan ng mga kasama si Lloyd habang ang isa pang grupo ay humabol sa mamamatay tao. Biglang may kotseng humarang sa kanila kaya agad na nagpaputok ang mga sundalo. Ang tauhan na nagtangkang tumulong sa terorista ang naging biktima. Nadakip ng mga sundalo ang tauhan habang si Young Ha ay nag-iisa na humabol sa leader. Tumakas siya sa gubat gamit ang lubid. Sinubukan siyang sundan ni Young Ha pero naputol ang lubid. Dinala sa base ang tauhan. Inamin niya na ang hawak ng babae ay listahan ng mga miyembro ng Violet. Agad na inutusan ng hepe si Young Ha na hanapin at ibalik ang listahan. Sumunod si Young Ha. Samantala, binisita ni Lloyd ang babae sa ospital. Gulat siyang nakita na tumigil na ang tibok ng puso nito. Agad niyang tinawag ang doktor na nagsagawa ng CPR para iligtas siya. Mabuti na lang at ligtas na siya. Nakaramdam ng ginhawa si Lloyd at bumalik sa kwartel para magpahinga. Doon, nakita niya si Young Ha na naghahalungkat sa locker niya at kinukuha ang pink na damit ng intelligence girl. Tinanong niya kung ano ang hinahanap nito. Sinabi nitong may bagay na makakapagpahamak sa kanya. Tinanong niya kung nahanap na ba nito. Kinumpirma nitong wala roon. Gusto niyang malaman kung ano yon pero tumanggi itong magsalita. Nag-away sila. Gusto lang siyang protektahan nito pero iginiit niyang kaya niyang protektahan ang sarili. Bigla siyang nilapitan at tinanong kung ganoon ba ang protektahan ang sarili. Galit na sumagot si Lloyd na kahit hindi niya kayang protektahan ang sarili, hindi niya kailangan ang proteksyon nito. Dagdag pa niya, mukhang malakas ito sa labas pero mahina naman sa loob. Sinabihan siya nitong tumahimik dahil wala siyang alam tungkol sa kanya.
Sinabi niyang talagang wala siyang alam at ayaw na niyang malaman. Gusto lang niyang malaman kung bakit nasa ospital ang kanyang fan. Habang magkaharap na sila, biglang nakialam ang mga kasamahan nila. Sinisi nila si Lloyd sa lahat at hiniling na humingi siya ng paumanhin sa commander. Walang sinabi si Lloyd, itinapon lang niya kay Yaung-ha ang isang kulay rosas na polo. Kinuha ito ni Yaung-ha at lumabas ng silid. Kalaunan, dinala niya ito sa opisyal ng militar, sinabi niyang wala siyang nakita sa loob. Nadismaya ang opisyal, pero itinuturing pa rin niyang natapos ni Yaung-ha ang misyon. Iminungkahi niyang magpahinga siya, pero tumanggi si Yaung-ha dahil pinupuntirya pa rin ni Violet si Lloyd. Pero iginiit ng opisyal na sundin niya ang utos. Kinabukasan, bumalik si Yaung-ha sa kwartel. Naghihintay si Lloyd na humingi ng paumanhin pero nagkunwari siyang nasa telepono. Nang makaalis na si Yaung-ha, hinabol niya ito. Pumunta pala si Yaung-ha sa kapwa sundalo para magtanong tungkol sa Unit 112. Matapos ang muling pagsasama ng Hilaga at Timog Vietnam, nabuwag ang unit. Ang mga nag-ambag ay ginantimpalaan pero kailangan nilang mabuhay na parang patay. Nagpasalamat si Yaung-ha sa sundalo at pinaalis na ito. Naalala niya ang identification card ni Jae-hoon. Nagtataka siya kung bakit mayroon pa si Jae-hoon ng card mula sa unit kung nabuwag na ang Unit 112. Maya-maya, lumabas na si Yaung-ha. Tumakbo si Lloyd para kausapin siya. Sinabi niyang pinag-isipan niya ito at nais niyang makipagtulungan kay Yaung-ha para hanapin ang mga nakapinsala sa batang ahente. Tumanggi pa rin si Yaung-ha. Hiniling niya kay Lloyd na gawin ng maayos ang trabaho sa unit at huwag mag-alala sa mga bagay na wala na sa kanya, natatakot na hindi niya maprotektahan ang sarili. Sinabi ni Lloyd na kikilos na lang siya mag-isa. Nagbanta si Yaung-ha ng house arrest order. Hindi na nagsalita si Lloyd. Kalaunan, nakatanggap si Lloyd ng tawag mula kay Lawyer Seo. Ang investigasyon tungkol sa batang ahente ay may resulta na. Hacker pala siya. Laking gulat ni Lloyd pero may mas mahalagang balita pa. Gusto ni Lawyer Seo na dumalo si Lloyd sa isang party. Kapag pumunta si Lloyd, sasabihin niya ang lahat. Kinabukasan, nagbihis ng maayos si Lloyd para sa party. Habang nasa labas, aksidenteng nabangga ni Lloyd si Yaung-ha. Tinanong ni Yaung-ha kung saan pupunta si Lloyd. Sinabi ni Lloyd na pupunta siya sa party. Gusto siyang pigilan ni Yaung-ha pero may leave permit si Lloyd mula sa barracks. Bukod dito, ipinadala ng kanyang mga nakatataas ang kanyang mga kasamahan upang samahan siya, kaya kung nais ni Yaung-ha na umalis, walang makakapigil sa kanya. Nang marinig niya ito, tumanggi siya. Kinuha ni Lloyd ang kanyang permit at umalis. Bumalik si Yaung-ha sa kanyang silid at nakita ang mga dokumento sa kanyang mesa. Binuksan niya ang mga ito at nakita ang ulat ng pagsisiyasat sa telepono. Nang dumating ang batang ahente sa Pyeongchang, mayroon siyang schedule ng paglalakbay, kasama ang pagdalo sa party ngayon. Napagtanto ni Yaung-ha na may mali. Nagmadali siyang pumunta sa party. Samantala, dumating na si Lloyd sa party kasama si Lawyer Seo. Naghihintay din doon ang mga kasamahan ni Lloyd para protektahan si Lloyd at ang mga bisita sa party. Nais ni Lawyer Seo na ipakilala ni Lloyd ang kanyang sarili sa ilang opisyal. Maraming tao sa party ang nakasuot ng kulay lila, kabilang na si Mayor Lee. Ipinakilala ni Lawyer Seo si Lloyd sa alkalde. Sa hindi inaasahan, si Lawyer Seo ay anak pala ng alkalde. Nais ni Mayor Lee na maghanda ng talumpati si Lloyd. Naguluhan si Lloyd, walang nagsabi sa kanya tungkol sa talumpati. Sa labas, dumating si Yaung-ha pero hindi makapasok dahil naka-uniforme pa siya. Buti na lang nakita siya ni Jason at agad siyang tinawag sa dressing room. Pagsuot niya ng evening gown, siya agad ang naging pinakamagandang babae. Dinala ni Jason si Yaung-ha sa party. Pagpasok ni Yaung-ha, maraming lalaki ang nakatitig sa kanya. Lumapit si Lloyd at inanyayahan siyang sumama. Pero hinila ni Lawyer Seo si Lloyd palayo. Sabi niya gusto raw siyang makita ni Mayor Lee. Pero sa totoo lang, nagtatalumpati pa rin ang alkalde. Party ito para sa mga pamilyang nawalay dahil sa digmaan. Sinamantala ni Jae-hoon ang pagkakataon at lumapit kay Yaung-ha para mag-alok ng inumin. Agad na tumalikod si Lloyd at hinila si Yaung-ha, kaya medyo nadismaya si Jae-hoon. Gusto ni Lloyd na maglaro kasama si Yaung-ha. Kapag nanalo sila, 100 milyong won ang mapupunta sa pondo para sa cardiology ng mga bata. Nagkataon, balak din ni Yaung-ha na ipagamot ang puso ng kapatid niya, kaya pumayag agad siyang sumali. Bigla niyang binuhat si Yaung-ha at kusang kumapit ito ng mahigpit sa lid niya. Sabay nilang nalampasan ang obstacle course at nakapag-ipon ng 100 milyong won. Pumalakpak ang lahat. Magkahawak kamay sina Lloyd at Yaung-ha habang nagpapasalamat sa lahat. Pumunta si Jae-hoon sa banyo para kunin ang perang inihanda niya. May nag-utos sa kanya na pigilan ang muling pagsasama ng North at South Korea. Kapag nabigo ang misyon, papatayin niya si Jae-hoon. 2 linggo na lang. Samantala, inilibot ni Lloyd si Yaung-ha sa party. Pinuri niya ang ganda nito pero hindi naniniwala si Yaung-ha sa mga lalaking Koreano. Gusto ni Lloyd na patunayan ang tunay niyang damdamin kay Yaung-ha. Biglang sumulpot si Jae-hoon at pinigilan ang halik ni Lloyd. Inilayo ni Jae-hoon si Yaung-ha. Sa sandaling iyon, may gulo na sumiklab sa party. Pinaputukan ng mga terorista ang mga bisita. Agad kumilos ang combat unit. Hinanap ni Lloyd si Yaung-ha sa crowd. Tumakbo sila papunta sa isa't isa sa gitna ng putukan. Nagtago silang dalawa sa ilalim ng mesa. Nakita ni Yaung-ha na sugatan si Lloyd kaya pinunit niya ang damit niya para bendahe. Pagkatapos, inilabas niya ang baril at sumugod sa labanan. Pinaputok ng kapitan ng terorista lahat ng bala niya. Napansin niyang may special forces dito kaya agad siyang tumakas. Nagtago ang kapitan ng terorista sa basement at napaligiran ng combined unit.
Nagkaroon ng tensyonadong putukan. Alam niyang dehado na siya kaya tinangka niyang tumakas. Noon, tinamaan siya ng bala sa balikat. Tumakbo siya sa mechanics room pero hinabol pa rin ng special forces. May kasabwat na nagbukas ng daan para makatakas siya sa likod. Sinundo ni Jae-hoon ang leader ng terorista, iniwan ang kasabwat. Binaril siya ni Young-ha at bumagsak sa sahig. Humiram si Young-ha ng motorsiklo para habulin ang leader ng terorista. Humiram din si Lloyd ng kotse ni Lawyer Seo para sumunod. Dinala ni Jae-hoon ang leader ng terorista sa base at binendahan ang sugat nito. Biglang sumulpot si Young-ha mula sa likuran. Itinutok niya ang baril sa kanila at inutusang sumuko. Sumunod si Jae-hoon, sabay utos sa leader ng terorista na tumakbo. Gusto ni Young-ha na habulin pero pinigilan siya ni Jae-hoon. Sa huli, malungkot siyang lumabas, hindi niya kayang saktan si Jae-hoon. Nakita ito ni Lloyd pero hindi siya nangahas na aliwin si Young-ha. Samantala, galit na galit si Mayor Lee dahil naglakas loob ang mga terorista na kumilos ng ganoon sa Pyeongchang. Alam na nila kung sino ang utak at ang layunin niya ay pigilan ang muling pagsasama ng North at South Korea. Inatasan ni Mayor Lee ang mga subordinate na mabilis na lutasin ito bago lagdaan ang North-South Free Travel Agreement. Agad na tinanggap ng pinuno ng kagawaran militar ang utos. Sa interrogation room, ang terorista ay sumailalim sa iba't ibang uri ng pagpapahirap. Nakialam si Young-ha para pigilan ang kanyang teammate. Sinabi niya na panahon na ng kapayapaan at hindi nila dapat tratuhin ang mga tao ng ganoon. Sinabi ng teammate niya na ang mga terorista ay hindi tao at hindi siya papayagan ng pinuno na mamatay. Matapos sabihin ito, galit na umalis ang kanyang teammate. Tinanong ni Young-ha ang terorista, ngunit ipinakita nito ang paghamak sa kanya. Binisita ni Lawyer Seo si Lloyd sa kampo at kinumpirma na ligtas ang buhay nito. Tinupad ni Lawyer Seo ang kanyang pangako. Binigyan niya ito ng dagdag na impormasyon tungkol sa batang ahente. Ang dalaga ay hindi lang hacker, kundi miyembro rin ng hacking unit ng militar ng North Korea. Ipinadala siyang mag-aral sa Russia, pero para mabuhay, sumali siya sa Violet Organization. May ninakaw daw siyang mahalaga, kaya hinahabol siya ng organisasyon. Sabi rin ni Lawyer Seo na mahalaga raw si Lloyd sa kanya, kaya ginawa niya ang lahat para protektahan ito. Labis ang lungkot ni Lloyd. Samantala, naalala ni Young-ha ang kwento ni Jae-hoon. Itinatag niya ang Violet Organization para ipaghiganti ang kasamahan niya sa Unit 112 ng magkabalita ng reunification ng North at South Korea. Ipinangako ng mga nakatataas sa mga sundalo sa Unit 112 ang bagong buhay, pero sa totoo lang, gusto lang nilang linisin silang lahat. Maaga umalis si Young-ha sa unit kaya hindi niya alam ito. Labis siyang nalilito. Biglang dumating ang commander ng militar. Siya pala ang nagdala kay Young-ha dito para alagaan niya ang nakababata niyang kapatid. Mataas ang inaasahan ng commander ng militar kay Young-ha. Binigyan niya ito ng mahalagang tungkulin. Nangako si Young-ha na hindi siya bibigyan. Nang umalis ang commander, naghanda na rin si Young-ha. Hindi sinasadya niyang makasalubong si Lloyd. Gusto niyang malaman kung saan siya pupunta. Nag-alala siya nang makitang pagod ito pero sinabi ni Young-ha na hindi niya kailangan ang pag-aalala niya. Nakatayo lang siya roon, natigilan habang pinapanood itong umalis. Nang gabi niyon, umuwi si Young-ha. Gusto niyang magpalipas ng gabi kasama ang nakababata niyang kapatid. Sa sandaling iyon, pumasok si Lloyd sa basement ng bar kung saan hinabol ni Young-ha si Jae-hoon kanina. Natuklasan ni Lloyd ang larawan ng batang espiya. Doon niya napagtanto na base ito ng mga terorista. Biglang may lumapit kaya mabilis na nagtago si Lloyd. Sa hindi inaasahan, sina Young-ha at Jae-hoon pala. Sinubukan ni Young-ha na hikayatin si Jae-hoon na tumigil pero matigas ang ulo nito sa paninindigan niya. Sinabi niya na hindi maaaring magkaisa ang Hilagang Korea at Timog Korea dahil masyadong malalim na ang pagkakaugat ng maling pananaw sa mga mamamayan ng dalawang panig. Bukod pa rito, ang dahilan kung bakit umiiral ang mga sundalong tulad nila ay upang maglingkod sa digmaan. Ayaw ni Jae-hoon na mawalan ng saysay ang pagkawala ng Unit 112. Nangako si Jae-hoon na kung tutulungan siya ni Young-ha, gagamitin niya ang pera at kapangyarihan niya para maoperahan ang kapatid nito sa ibang bansa, pero hindi pumayag si Young-ha. Buhay pa rin siya para patunayan na hindi kontra-revolusyonaryo ang pamilya niya. Dahil wala silang pagkakaintindihan, bumalik si Young-ha sa silid niya na nalulungkot. Narinig ni Lloyd ang usapan ni Young-ha at Jae-hoon. Pumasok din siya sa silid niya, malalim ang iniisip at sandali lang nakatulog. Sa panaginip niya, nakita ni Lloyd ang sarili niyang humahalik kay Young-ha. Nagising siya ng bigla. Hindi inaasahan na panaginipan din ni Young-ha ang pareho. Agad niyang hinugasan ang mukha niya at kinumpirma na hindi totoo. Pagkatapos ng almusal, pinuntahan ni Lloyd si Secretary Kang. Binigyan siya ni Secretary Kang ng pahintulot na umalis sa barracks para makita ang mga magulang niya sa hotel. May appointment sila pero ayaw pumunta ni Lloyd dahil may gulo siya sa pamilya. Para sa mga magulang niya, siya lang ay kasangkapan para kumita. Gusto ni Lloyd na makita ang batang espiya. Tinanong ni Secretary Kang kung bakit. Sinabi ni Lloyd na naospital ang dalaga dahil pinoprotektahan siya nito. Matapos marinig ito, pumayag na si Secretary Kang kahit nag-aalangan. Samantala, lihim na pumunta si Young-ha sa interrogation room para pakinggan ang usapan ng commander at terorista. Gusto malaman ng commander kung sino ang nasa likod pero tumanggi ang terorista. May subordinate na gustong tumulong sa commander sa interrogation. Binugbog niya ang terorista para pilitin siyang umamin. Sinabihan ng commander ang subordinate na patayin ang kamera. Wala nang nakita si Young-ha pero nakarinig siya ng kakaibang ingay. Alam niyang may nangyayaring hindi normal. Biglang nailigtas ang terorista ng isang babaeng impormante.
Dinala niya ito kay Jaehoon. Sa daan, tinawagan ni Jaehoon ang babaeng impormante. Tinanong niya kung nasaan sila. Sinabi ng babaeng impormante na pauwi na sila sa base, pero gusto ni Jaehoon na pumunta muna sila sa parke dahil baka nakompromiso na ang base. Pagkatapos mag-hang up, naghanda si Jaehoon ng pera at mga pasaporte. Balak niyang pagtakasan sa ibang bansa ang kanyang kasama. Sa kabilang banda, binisita ni Lloyd ang batang intelligence agent sa ospital. Matapos aliwin ang bata at tulungan itong kumalma, nagdikit siya ng larawan sa bintana para bigyan ito ng lakas ng loob. Bumalik siya sa base at nakita si Yaong-ha na naghahanda ng lumabas. May dala siyang malaking kahon. Tinanong niya kung ano ang laman pero sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala. Alam niyang may gagawing mapanganib ito kaya gusto niyang pigilan pero hindi siya pinansin at nagmaneho na palayo. Bumalik si Lloyd sa kwarto niya na nalulungkot at nakita ang mga kasama niyang naghahanda para sa aksyon. Susundan na sana ni Lloyd ang mga ito nang paalalahanan siya ng kasama na pumunta sa Operations Command Room. Ayaw man, sinunod ni Lloyd ang utos. Sa Operations Command Room, sinabihan ni Secretary Kang si Lloyd na obserbahan ang combat deployment. Pagdating ng mga sundalo sa itinalagang lugar, agad silang naghiwalay para kumilos. Sinusubaybayan ng Operations Command Room ang eksena gamit ang drone at mula roon ay ipamamahagi ang mga puwersa sa mga sensitibong lugar. Hindi makapag-focus si Lloyd. Nagpaalam siya na may appointment sa mga magulang niya para makaalis ng maaga. Naalala at pumayag si Secretary Kang. Sa oras na ito, ang babaeng impormante at ang terorista ay nasa parke. Biglang kinailangan ng terorista na gumamit ng banyo kaya naghintay ang babaeng impormante. Hindi inaasahan, tinraidor niya ang marahas na organisasyon. Lihim siyang nagpadala ng mga larawan sa Operations Command Center gamit ang kamera na nakakabit sa lid niya. Pumasok sa banyo ang terorista. Biglang lumitaw si Jaehoon at niyakap siya. Alam ni Jaehoon na tinraidor siya ng babaeng impormante. Matapos ayusin ang pagtakas ng terorista, pumunta si Jaehoon para patayin ang babaeng impormante. Lahat ay nagpanik. Nakilala ni Secretary Kang si Jaehoon at agad na inutusan ang mga sundalo. Hinabol ng isang grupo si Jaehoon habang ang isa ay humabol sa terorista. Hindi inaasahan, isa-isa nang tinamaan ang mga special forces. Ang sniper sa bubong ay si Yaong-ha pala. Tinira niya ang body armor para protektahan ang mga kasama. Tinira niya si Jaehoon pero hindi niya mapilit na pindutin ang gatilyo. Sa huli, hinayaan niya itong tumakas. Sa likod niya, tumunog ang boses ni Yaong-ha, nagtatanong kung bakit niya ginawa yon. Lumingon si Yaong-ha at nakita si Lloyd na nakatutok ng baril sa kanya, pero alam niyang hindi ito magpapaputok, kaya umalis siya. Galit na galit si Lloyd sa kawalan niyang magawa. Samantala, napagtanto ng military chief na sinadya ng sniper na tamaan ang armor ng sundalo. Pinaghihinalaan niya na may dahilan kung bakit kailangan niyang mag-imbestiga. Hinanap niya ang kwarto ni Yaong-ha. Maya-maya pa ay bumalik na sila ni Lloyd. Tinanong ng hepe ng militar si Yaong-ha kung nasaan siya. Lumapit si Lloyd at sinabing sumama siya sa kanya. Hindi siya pinaniwalaan ng hepe at ipinag-utos na arestuhin si Yaong-ha. Ngunit hinila siya ni Lloyd palayo. Galit na tinanong ng hepe kung ano ang ginagawa niya. Ipinahayag ni Lloyd na pinoprotektahan niya ang babaeng mahal niya. Laking gulat ni Yaong-ha nang marinig ito. Dinala ang dalawa ng hepe ng militar para sa pagtatanong. Nagulat si Secretary Kang nang malaman ang kanilang relasyon. Tinanong ng hepe si Yaong-ha kung nasaan siya at ano ang ginawa niya buong araw. Agad namang sumagot si Lloyd na kasama niya ito. Siya ang alibi niya. Kinumpirma rin niya na nagde-date sila. Nagulat ang lahat. Hindi makapaniwala ang hepe kay Lloyd. Gusto niyang marinig ang kumpirmasyon ni Yaong-ha. Akala ni Lloyd ay bastos ang hepe ng militar sa pagtatanong sa babae tungkol sa kanyang personal na relasyon. Napatingin si Lloyd kay Secretary Kang. Agad niyang naalala na may date si Lloyd kasama ang kanyang mga magulang sa hotel. Kung kasama ni Yaong-ha si Lloyd, maaari nilang i-verify ito sa pamamagitan ng pagsuri sa security cameras. Agad na sinabi ni Lloyd na walang maiiwan na ebidensya ang celebrity na tulad niya kapag isinasama ang girlfriend para makilala ang mga magulang. Tinanggal na niya ang recording. Kung igiit ng hepe ng militar na hindi siya maniwala, kailangan niyang ipahayag sa publiko ang kanilang relasyon. Mula ngayon, malalaman na ng lahat na si Yaong-ha ay kasintahan ng sikat na mga awit. Dahil umabot na sa ganito si Lloyd, pansamantalang pinabayaan ito ng hepe ng militar. Nagpalakpakan ng lahat para batiin ang bagong magkasintahan. Sa labas, galit na pinagalitan ni Yaong-ha si Lloyd dahil ginawa niya yon nang walang pahintulot nito. Ngunit ipinaliwanag ni Lloyd na wala siyang ibang pagpipilian kundi protektahan siya. Nag-aalala lang si Yaong-ha na baka magdulot ito ng problema kay Lloyd kung malantad. Hiniling ni Lloyd sa kanya na makipagtulungan ng maayos para walang makakaalam. Hindi maintindihan ni Yaong-ha kung bakit umabot pa sa ganoon si Lloyd. Hindi direktang naamin ni Lloyd sa kanya na gusto niya ito kaya tumalikod siya at umalis. Samantala, nang makaalis na si Secretary Kang sa opisina, biglang lumapit sa kanya ang isang babaeng reporter. Matapos ang ilang paghikayat, ikinuwento ni Secretary Kang ang lahat ng nangyari. Mabilis na kumalat online ang chismis na may girlfriend ang sikat na mga awit habang nasa militar. Galit na tinawagan ng direktor ang manager ni Lloyd para pasawayin. Nang matapos ang tawag, agad na sumugod si Jason sa tabi ni Lloyd. Pinag-isipan nila kung paano ipapaliwanag ang mga bagay sa mga fans. Sinabi ni Lloyd na hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Nais lamang niyang humingi ng paumanhin sa mga fans at sa mga miyembro ng kumpanya. Hindi pa rin mapakali si Jason.
Iginiit niya kay Lloyd na kumpirmahin na mali lang ang pagkakaintindi, pero ayaw ni Lloyd bawiin ang sinabi niya at sa kabilang banda, takot siyang masaktan si Young-ha. Sandali lang, tumanggap ng tawag si Jason mula sa manager. Sinabi nito na tingnan nila ang pinakabagong balita. Biglang isinagip ni Young-ha si Lloyd sa pamamagitan ng pag-post ng video sa social media. Sa video, kinumpirma niyang napakaganda ng kanilang relasyon. Masayang pumunta si Lloyd para hanapin si Young-ha. Kahit alam niyang gusto lang siyang tulungan nito, umaasa pa rin si Lloyd na may nararamdaman ito para sa kanya. Galit na galit si Young-ha. Hinilingan niya itong tapusin na agad ang kanilang relasyon sa publiko pero syempre tumanggi ito. Biglang sumulpot si Guy at hinila sina Lloyd at Young-ha para mag-usap. Inutusan ng commander si Guy na bantayan ang dalawa kung totoo ang relasyon nila, pero ayaw ni Guy na ipagkanulo ang mga kasama, kaya binalaan niya sila para magkasundo. Hindi lang si Guy, pati mga kasama nila gustong makita ang pag-ibig ng Hilaga at Timog. Pagkatapos, pumunta si Young-ha sa mess hall. Pinagmamasdan pa rin siya ng mga kasama niya. Dinala ni Lloyd ang pagkain niya at umupo kay Young-ha, kunwaring nagde-date talaga sila. Gusto ni Young-ha na tumayo at umalis, pero ipinaalala ni Lloyd na may nakatingin sa kanila. Wala siyang choice kundi manatiling nakaupo. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila. Napansin ni Lloyd na sinusundan pa rin sila ng mga kasama, kaya sinabihan niya si Young-ha na mag-acting. Hindi lang mga sundalo ang nagbabantay sa kanila, pati mga paparazzi nandoon. Hinawakan ni Lloyd ang kamay ni Young-ha para makakuha ng romantic photos ang mga reporter. Pero ang military dates ay pambansang lihim, kaya lahat ng larawan ng mga journalist ay sa pilitang winasak. Pagkatapos, pumunta sina Lloyd at Young-ha sa grocery para bumili ng prutas. Ang may-ari ng tindahan at asawa niya ay mag-asawa rin mula North at South Korea. Gusto ng asawa ang autograph ni Lloyd bilang alaala. Umalis si Young-ha nang nahihiya pero agad siyang sinundan ni Lloyd. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa bahay ni Young-ha para kumain. Nahihiya si Lloyd na magsalita. Halos hindi niya mahawakan ang baso ng tubig. Mabuti na lang at tinulungan siya ng mga kasamahan niya. Nang makita ng tiyahin ni Young-ha ang lahat, gusto niyang mag-party, kaya pumasok sina Young-ha at ang tiyahin sa kusina para maghanda. Pinapunta ng tiyahin si Young-ha sa kwarto para kumuha ng sesame oil. Hindi nila inaasahan na nagtatago roon si Jae-hoon. Ibinigay niya kay Young-ha ang passport niya para maihatid niya ang kapatid niya sa ibang bansa para magpagamot. Ito ang paraan niya para gantihan si Young-ha sa pagligtas sa kanya noon. Pero hindi na kailangan ni Young-ha. Sinabi niya na yun ay para gantihan si Jae-hoon sa pagligtas sa buhay niya 10 taon na ang nakakaraan. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na siya sa Unit 112. Alam ni Jae-hoon na hindi niya ito mapipigilan. Niyakap niya ito paalam at naghanda ng umalis. Umaasa si Young-ha na hindi na sila magkikita muli, ngunit alam ni Jae-hoon na magkikita silang muli. Ito ang tadhana na itinakda na. Sa labas, ang mga kasamahan ay nagbibigay ng payo kay Lloyd kung paano ligawan ang mga babae. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Hilaga at Timog. Sinunod ng kasamang North Korean ang mga demokratikong ideal. Naniniwala siya na ang malakas na babae tulad ni Young-ha ay gusto ang mga malalakas na lalaki. Naisip niya na kung durugin lang ni Lloyd ang mga brick gamit ang ulo, siguradong makilig ito. Sinunod ng kasamang South Korean ang mga mithiing kapitalista. Naisip niya na kung bibigyan ni Lloyd ng mamahaling regalo, makukuha niya ang puso ni Young-ha. Mas madali para kay Lloyd ang pamamaraang ito, kaya nagpasya siyang subukan muna ito. Kung tutuusin, marami naman siyang pera. Nang gabing iyon, umakyat ang lahat sa rooftop para sa party. Ginawa ng mga special agents ang lugar na entertainment area. Nagde-date sina Lloyd at Young-ha, pero mas nasasabik pa ang kanilang mga teammates kaysa sa kanila. Pagkatapos, nagtipon ang lahat sa bubong para bigyan ng regalo ang bagong mag-asawa, magkaparehas na kamiseta na may pulang puso. Tinanong ni Lloyd kung sino ang nag-isip ng ideyang ito. Lumabas na ang mga may-ari pala ng grocery store. Pansamantalang tinanggap ni Lloyd at Young-ha ang regalo. Binigyan sila ng kanilang mga kasamahan ng privacy. Sinamantala ni Lloyd ang pagkakataong ipagtapat ang kanyang damdamin kay Young-ha, ngunit hindi ito tinanggap nito. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang magustuhan dahil ang kanyang nakaraan ay kakilakilabot at hindi na sila dapat magkita muli. Hindi maintindihan ni Lloyd. Ipinaliwanag ni Young-ha na ang distansya sa pagitan ng Hilaga at Timog ay pumipigil sa kanila na magkasama. Ngunit nais ni Lloyd na kumatawan sa pagkakaisa ng dalawang rehiyon kasama si Young-ha. Siya mismo ang humalik sa kanya. Hindi na siya makatiling malamig at niyakap siya. Sa hating gabi, kailangan nilang bumalik sa kwartel kung hindi ay maituturing silang mga deserter. Dinala ni Lloyd si Young-ha pabalik sa kanyang silid. Gusto niyang hintayin ang pagpasok nito bago siya bumalik. Sa hindi inaasahan, natuklasan ni Young-ha na nasa sahig na ang sulat na inilagay niya sa pintuan ng umaga. May pumasok talaga sa kwarto niya. Nakakita si Young-ha ng listening device sa silid. Sinanyasan niya si Lloyd na manahimik. Nagplano silang mag-set up ng eksena. Patuloy na humihina ng malakas si Lloyd kaya nag-atubili ang opisyal ng militar na makinig pa. Masyadong exaggerated ang acting ni Lloyd para kay Young-ha kaya sinira niya ang listening device at pinalaya siya. Gusto ni Lloyd na gumawa ng ilang formalidad bago umalis. Itinulak niya si Young-ha sa pader. Ipinikit niya ang mga mata, umaasa ng matamis na halik. Pero tinutukso lang pala siya ni Lloyd. Nang makitang galit siya, agad siyang tumakas. Kinabukasan habang nasa gym si Young-ha, dumating si Lloyd para pag-usapan ang date nila. Pero sumagot lang ng kahit ano ang babaeng commander na ikinainis ni Lloyd. Iginiit niya na matuto siyang magmahal ng mabilis dahil magiging boring daw ang relasyon nila.
Galit na sinabi ni Yaong Ha na naiintindihan niya. Matapos sabihin yon, agad siyang bumalik sa kwarto at nagsaliksik kung paano mag-flirt online. Kailangan niyang magpakita ng kaakit-akit at anyayahan ang lalaki na kumain ng noodles. Sa South Korea pala, ang pag-imbita na kumain ng noodles ay nangangahulugang gumawa ng mga bagay para sa matatanda. Hindi na intindihan ni Yaong Ha ang ibig sabihin nito, kaya nag-practice siya hanggang sa maging sanay bago makipagkita kay Lloyd. Sinusundan pa rin sila ng kanilang mga kasama. Dinala ni Lloyd si Yaong Ha sa kotse at tumakas sa likurang pinto. Mabilis silang lumipat sa ibang kotse at pinanood ang kanilang mga kasama na sumunod sa kotse ni Jason. Saka lang nagsimulang magmaneho si Lloyd. Nang mapagtanto ng kanyang mga kasama ang nangyari, huli na ang lahat. Ang apat na nabigo ay pumunta sa POB at siniraan si Lloyd, tinawag siyang traidor. Samantala, dinala ni Lloyd si Yaong Ha sa bahay. Medyo naboring si Lloyd sa kanilang date. Gamit ang natutunan niya, tinanong ni Yaong Ha kung gusto niyang kumain ng noodles. Lihim na natuwa si Lloyd. Samantala, nagmamadaling kumakain ng pastry sa tindahan ang kapitan ng terorista nang aksidenteng mabangga niya ang tiyahin ni Yaong Ha. Nang makita kung gaano siya kaawa-awa, inanyayahan siya nitong kumain sa bahay at pinadala ng mga pinamili. Habang naghihintay na magluto ito, nakaupo ang kapitan ng terorista na nagtitiklop ng mga barkong papel. Bigla siyang nakatanggap ng tawag. Napansin ng tiyahin ni Yaong Ha ang peklat sa braso nito at agad na nagtaka kung siya ang matagal niyang nawawalang anak. Pero bago pa siya makapagtanong, umalis na ang kapitan ng terorista. Nang hapon, sabay na pinanood ni Lloyd at Yaong Ha ang paglubog ng araw. Naglalaro ng sabon ang nakababata niyang kapatid. Hinawakan ni Yaong Ha ang kamay ni Lloyd. Sabi niya, natatakot siyang mawala ang masasayang sandali tulad ng mga bula ng sabon. Sinabi ni Lloyd na kung ganoon, ipagpapatuloy niya ang pag-ihip para hindi mawala ang magandang eksena at ang kailangan lang niya ay makasama siya. Samantala, nakita ng hepe ng militar ang video ng pagkikita ni Yaong Ha at Jae-hoon. Gusto ni Lawyer Seo na sirain ang relasyon ni Lloyd at Yaong Ha dahil may gusto siya kay Lloyd. Gusto rin ni Lawyer Seo na ipabalik ng hepe ng militar si Yaong Ha sa North Korea. Agad siyang pumayag. Nang gabing iyon, bumalik sina Lloyd at Yaong Ha. Dahil kumpirmado na ang kanilang relasyon, ayaw ni Lloyd na magtago ng anuman kay Yaong Ha. Inamin niya na nahanap niya ang itinatago ng batang espiya, ang listahan ng mga miyembro ng Violet Organization. Noon pa man ay nag-aalala si Yaong Ha na atakehin si Lloyd ng mga tao ni Violet, kaya hindi niya sinabi ang totoo sa simula. Biglang tumakbo ang nakababata niyang kapatid at kinaladkad sila para kumuha ng litrato. Sinadya pa niyang hayaan silang kumuha ng litrato ng hiwalay habang naghihintay siya sa labas. Pero pagkatapos magpa-picture ni Lloyd at Yaong Ha, bigla na lang nawala ang kapatid ni Yaong Ha, naiwan lang ang teddy bear niya. Nag-alala sila kaya naghiwalay para maghanap pero wala pa ring nakitang kahit anong bakas. Biglang nakatanggap ng mensahe si Lloyd. Bihag pala ni Jae-hoon ang bata. Alam ni Lloyd na gusto ni Jae-hoon ng listahan ng Violet Team pero gusto ni Yaong Ha na siya na ang bahala. Nangako si Lloyd na tutulungan si Yaong Ha. Lumapit si Lloyd kay Jae-hoon at galit na hinawakan ang kwelyo nito. Tinanong ni Lloyd kung bakit niya gagamitin ang buhay ng bata para makuha ang gusto niya. Sinabi ni Jae-hoon na wala siyang choice at hindi naman niya sasaktan ang kapatid ni Yaong Ha. Kinuha ni Lloyd ang kwintas at ibinigay kay Jae-hoon. Ibinalik naman ni Jae-hoon ang kapatid ni Yaong Ha. Biglang sumulpot ang kapitan ng terorista na may utos mula sa pinuno na kunin ang listahan. Tumakas ang terorista at agad siyang hinabol ni Jae-hoon. Dinala naman ni Lloyd pauwi ang kapatid ni Yaong Ha. Galit si Yaong Ha kay Lloyd dahil nawala ang listahan ng Violet. Ibinunyag ni Lloyd ang totoo kay Yaong Ha. Nasa kanya pala ang listahan simula pa. Ang kinuha ng terorista ay music album lang ni Lloyd. Nagalit ang terorista nang makita ito. Ang tunay na listahan ay nasa loob ng teddy bear na ibinigay ni Lloyd kay Yaong Ha. Ibinigay niya sa kanya ang memory card. Biglang pumasok ang commander at mga sundalo. Gusto niyang arestuhin si Yaong Ha, akala niya ay kasabwat ito ni Jae-hoon. Gusto ni Lloyd protektahan si Yaong Ha pero may ebidensya ang commander. Pinigilan ni Yaong Ha si Lloyd, lihim na iniabot ang listahan bago umalis. Kinabukasan, babalik na si Yaong Ha sa North Korea para patayin dahil sa kontrarevolusyon. Gusto niyang makita ang kapatid niya sa huling beses pero ayaw ng mga kasama niya. Hinabol siya ni Lloyd para makausap pero pinigilan siya ng mga gwardiya. Mabuti na lang at pinayagan si Lloyd ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Lloyd kay Yaong Ha na maayos ang kapatid niya. Nagpasya rin siya ng doktor mula Seoul para sa operasyon niya. Ipinagkatiwala ni Yaong Ha ang kapatid niya kay Lloyd. Nangako si Lloyd na ibabalik si Yaong Ha sa Pyongyang. Pagkatapos niyang magsalita, kinaladkad si Lloyd ng mga sundalo. Umalis na ang kotse ni Yaong Ha. Nakaupo siya sa kotse, tumingin sa masayang larawan nilang tatlo. Sigurado siyang babalik siya. Samantala, nagulat si Mayor Lee na si Yaong Ha ay kontrarevolusyonaryo. Nagtataka si Secretary Kang bakit hindi hinawakan si Yaong Ha sa Pyongyang kundi ipinadala sa North Korea. Sinubukan ng hepe militar mag-isip ng paliwanag pero gusto pa ring magtanong ni Secretary Kang. Pinutol ni Mayor Lee. Ang gawain nila ngayon ay linisin ang Violet Organization, hindi makipagtalo tungkol sa nadakip na taksil. Biglang pumasok si Lloyd sa conference room. Gusto ni Lloyd linisin ang pangalan ni Yaong Ha. Sinabi ni Lloyd na ibibigay niya ang listahan ng Violet. Kung wala ang pangalan ni Yaong Ha, wala siyang kasalanan. Kung hindi sila pumayag, aalis si Lloyd. Agad pumayag si Mayor Lee. Sinimulan ni Lloyd na i-access ang listahan ng Violet. Pero may password ang listahan. May 3 minuto si Lloyd para i-unlock, kung hindi, mabubura ang data.
Akala ni Lloyd birthday date pa rin niya pero mali. 2 beses na lang ang natitira kay Lloyd. Sinubukan ni Lloyd ang pamagat ng kanta pero mali rin. Naalala ni Lloyd ang larawan ng batang ahente kasama niya. Kinabahan siyang mag-try ng password ng araw na yon at sa wakas, bumukas ang kandado. Nahayag ang listahan ng Violet. Agad nagpadala si Mayor Lee ng tao para arestuhin lahat ng nasa listahan. May mga doktor sa ospital, may mga kusinero sa barracks. Pagkatapos, pinuntahan ni Lloyd si Mayor Lee at ipinaalala ang kanilang usapan. Pumayag ang mayor na ibalik si Young Ha. Binalaan din siya nito tungkol sa Violet, baka daw maghiganti. Nagpasalamat si Lloyd sa mayor at umalis na ito. Galit na sinabi ni Lawyer Seo na wala silang kinabukasan ni Young Ha. Inamin pa niya ang nararamdaman niya kay Lloyd. Pero napagtanto agad ni Lloyd na siya ang nagsumbong kay Young Ha. Sinabi niyang titigil na siyang makipag-ugnayan dito at umalis. Kinabukasan, sinabi ng hepe militar kay Mayor Lee na halos tapos na ang plano laban sa Violet, kulang na lang ang pinuno. Pero nakahanap ng paraan si Secretary Kang para makipag-ugnayan sa teroristang kapitan. Hindi magtatagal, mahuhuli na nila ito. Medyo nagulat si Mayor Lee sa pagmamadali pero gusto ni Lloyd na magtiwala siya sa kanya. Nauubos na ang oras kaya napagpasyahan niyang sumakay na sa kotse. Mabilis na tumakbo ang konvoy sa kalsada, kumikislap ang tracking signal sa command screen. Sa 100, biglang lumiko ang 3 kotse. Nag-aalala pa rin si Mayor Lee kung talagang lilitaw ang leader, pero iginiit ni Lloyd na mahuhulog ito sa isa sa 2 kategorya. O itinanim niya ang tracking device para gabayan ang mamamatay tao, o tahimik niyang sinusundan si Lloyd sa kotse ng alkalde, kaya sigurado si Lloyd na ibubunyag ng kalaban ang sarili nito. Sa command room, nakabalik na sa pwesto ang 2 kotse. Ang pagsusuri ng hepe ng militar ay tumutugma sa hinala ni Lloyd. Ikinagulat iyon ni Secretary Kang dahil siya ang nagtanim ng tracking device. Nang mapagtanto niyang niloko siya, galit na itinuro at sinisi niya ang kabilang partido. Pero pinaalalahanan lang ng hepe militar si Secretary Kang na maghanap ng paraan para makaligtas. Sa desperasyon, nanginginig na tinawag ni Secretary Kang ang counter-terrorism team. Inutusan sila ni Secretary Kang na magmadali sa kinaroroonan ni Lloyd. Pero sa sandaling iyon, biglang naputol ang signal ng GPS. Nawala sa mapa ang kotse ni Lloyd, kaya nagmadali si Secretary Kang sa tabi ni Young Ha. Nang marinig ang pangalan ni Lloyd, may masamang kutob si Young Ha. Pagkatapos, umalingaw sa mga kalye ang lagaslas ng mga makina ng motorsiklo. Mabilis na tumakbo si Young Ha sa kanyang kotse, hinahanap ang kanyang mahal. Pumasok na sina Lloyd at Mayor Lee sa plaza, pero ang lugar na ito ay wala sa kanyang plano. Pagkababa nila ng kotse, agad na napansin ng kapitan ng counter-terrorism sina Lloyd at Mayor Lee. Inilagay niya ang daliri sa gatilyo pero tumayo ang alkalde sa harap ni Lloyd kaya nag-atubili siya. Biglang lumitaw si Jae-hoon sa rooftop. Itinutok niya ang baril sa kapitan ng kontraterorismo. Sabi niya, mga kasangkapan lang sila ng pinuno, hindi na sundalo. Ikinagalit ng kapitan ng kontraterorismo ang mga salitang iyon. Kinagat niya ang ngipin at itinutok ang baril sa ulo ni Jae-hoon. Sumigaw siya na nakalimutan ni Jae-hoon ang mithiin at paghihiganti ng Unit 112. Para sa kanya, si Jae-hoon ay taong nanghina dahil sa pag-ibig. Pagkatapos, naghagis siya ng grappling hook pababa sa plaza, dumiretso kay Lloyd. Nagpaputok ng warning shot si Jae-hoon pero wala ng oras si Lloyd. Sa kritikal na sandali, sumugod si Young Ha at hinila si Lloyd palabas ng linya ng baril. Nagsimulang maging magulong larangan ng digmaan ng plaza. Nag-isa lang umalis si Mayor Lee. Tumulog ang mga putok ng baril. Tinamaan ang leader ng terorista at nahulog sa lupa ng walang malay. Hinawakan ni Lloyd ang trigger. Nanginginig ang kamay ni Lloyd, ngunit nagniningas ang mata niya sa galit. Lumapit si Jae-hoon, tumango kay Young Ha at nag-alok na kunin mismo ang leader. Ngunit hindi doon nagtatapos ang trahedya. Biglang dumilat ang leader at tumayo. Nagpaputok siya ng sunod-sunod na bala kay Lloyd. Sa sandaling iyon, sumulong si Jae-hoon at ginawang sandata ang sariling katawan para kay Lloyd. Bumagsak si Jae-hoon na lalabo ang paningin. Bulong niyang binigkas ang pangalan ni Young Ha. Nang makita ito, sumigaw si Young Ha at nagmadaling yakapin ang dating kasama. Nakiusap siya na idilat ang mata at huwag siyang iwan. Pumanaw si Jae-hoon sa bisig ni Young Ha. Sa tabi nila, tinamaan ng sunod-sunod na bala ang leader ng terorista. Nakapikit ang galit niyang mga mata. Si Lloyd na halos nakaligtas, naupong tulala. Hindi niya maintindihan bakit hindi pa nagpapakita ang leader. Nang makita ng Special Forces ang telepono ng terorista, napagtanto ni Lloyd ang pagkakamali. Nasa harap lang pala niya ang lalaki simula pa noon. Walang pag-iisip, agad niyang tinawagan si Mayor Lee. Pagkasagot nito, namutla ang mukha niya. Sa takot na mabunyag ang lihim, agad niyang pinaalis ang lahat ng tauhan. Sa emergency na ito, naisip lang niyang maghanap ng scapegoat. Sinisi niya ang lahat sa pinuno ng Military Department. Ang biglaang akusasyon ay nagpagalit sa pinuno ng Military Department. Hinugot niya ang baril pero agad ding hinugot ni Secretary Kang ang sa kanya at itinuro sa kanya. Nakalock ang pinto. Sinubukan ni Lloyd at Young Ha na sirain ito pero nabigo. Patuloy na inakusahan ni Mayor Lee si Young Ha na espiya. Tulad ng inaasahan, walang nagbukas ng pinto para kina Young Ha at Lloyd. Hindi mapapayagan ni Lloyd na akusahan ng mali ang teammate niya kaya tinawagan niya ang nasa loob. Hindi niya inasahan na si Mayor Lee ang nasa likod ng lahat pero nakakuha siya ng ebidensya bago ito patayin. Dahil dito, naakusahan niya ito sa harap ng lahat. Sa loob, nag-uusap pa rin si Secretary Kang at ang pinuno ng Military Department. Sa wakas, pinayagan nilang pumasok si Lloyd.
Agad na tumingin ang lahat sa babaeng mayor. Noong una, nagpanggap pa siyang walang alam, pero nang lumapit si Lloyd para pusasin siya, bigla niya itong ginawang hostage. Dahil sa kayabangan niya, ipinahayag niyang hindi siya magpapasakop kahit kanino. Determinado siyang huwag hayaang magkaisa ang North at South Korea. Hindi siya pinayagan ni Lloyd na makamit ang layunin niya. Gusto niyang bayaran niya ang lahat ng krimen na ginawa niya. Tiningnan siya ni Young-ha na may galit sa mga mata. Humigpit ang hawak ni Young-ha sa baril, pero nanginginig ang daliri niya, hindi niya mapilit na pindutin ang gatilyo dahil alam niyang isang maling galaw lang, sasabog ang lahat. Sinubukan din ni Secretary Kang na makialam, pero sa huli, aksidente niyang nabari si Lloyd kaya bumagsak ito sa lupa. Bigla na lang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis para kontrolin ang sitwasyon. Agad nilang sa pilitang dinala si Mayor Lee. Tumakbo si Young-ha sa tabi ni Lloyd, basang-basa ang mukha sa luha. Naisip niya na baka ito na ang huling pagkakataon niya, kaya ipinagtapat niya ang nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, ngumiti si Lloyd. Itinaas niya ang bulletproof vest, matay puno ng tuwa at pang-aasar sa malamig na babaeng commander. Sabi niya kahit makalimot siya, lagi niyang naaalala na magsuot ng bulletproof vest bago pumasok sa labanan. Napaluha si Young-ha, pinagalitan siya habang tumatawa sa kanyakap ng mahigpit. Hinalikan niya ito sa labis na damdamin. Nang gabing iyon, puno ng nakakagulat na balita ang telebisyon. Ang buong balak ni Mayor Lee na hatiin ang bansa ay nabunyag sa publiko. Nagalit ang mga tao at humingi ng hustisya, at isang parusa lang ang makapapawi nito habang buhay na pagkabilanggo. Ngayon ang babaeng alkalde ay kailangang mabuhay sa paghamak ng buong bansa. Sina Lloyd at Young-ha, kasama ang mga kasamahan, ay umakyat sa podyum sa malakas na palakpakan. Sa wakas, iniwan ng hilaga at timog ang kanilang galit at nagkaisa. Sumandal si Lloyd at bumulong ng lihim kay Young-ha. Sa likod ng tagumpay ngayon, may taong tahimik na nagbayad ng presyo, at iyon ay si Jae-hoon. Kung wala ang sakripisyo ni Jae-hoon, hindi tatayo si Lloyd dito. Nang marinig ang pangalang iyon, tumulo ang luha sa mga mata ni Young-ha. Si Jae-hoon ay taong hindi malilimutan ni Young-ha. Makalipas ang ilang panahon, matagumpay na naoperahan ang nakababatang kapatid ni Young-ha. Matapos ang maraming pagsubok, sa wakas ay magkasama na sina Lloyd at Young-ha. Sa kasal ng kapwa sundalo, ang bulaklak ng kasal ay bigla na lang nahulog sa kamay ni Young-ha. Sumigaw ang mga tao sa tuwa habang si Lloyd ay nakatayo lang at nakangiti. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.